Ako po si Arsenio Nick Lizaso, tagapangulo ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining na naghahatid sa inyo ng kulturang buhay na buhay. Ang kultura'y buhay na buhay. Nagsimula ang pagka-makabayan ng Pilipino noong 1872, talagang umigting. Dahil humihila nga ng reforma yung tatlong pare, Gomez, Burgos, Zamora. Sila ay tatuhin na pantay ng pagtato sa mga paring Kastila. Pero pinagkait sa kanila itong paghiling nilang ito. Sa halip na pagbigyan sila, pinatay pa sila. Naggalit ang mga Pilipino. Nagrevolusyon. Nagtagumpay ang revolusyon, napali sa atin ng mga Kastila. Naging bansa tayo. Sabi ni Leon Magrelo, ang nakipaglaban para sa Monza ay si Jose Rizal. Sabagat siya unang nag-isip na ang lahat ng isla sa ating archipelago ay maging sakop ng tinatawag na Pilipinas. Doon nag-umpisa ang pagka-Pilipino. At hindi mangyayari kung hindi dumating ang mga Kastila. Yan ang dahilan, no? Na lalong umigting ang pagka-Pilipino, lalo tayong nagkaroon ng konsepto ng identidad. So we became more distinct as a people because of these influences. So we can claim to be very different and therefore have a separate identity na tinatawag natin Filipino identity. Dahil nga sa mga karanasang pangkasaysayan na yan. Sa nakaraang 7 pagsuri ng mga kulturang buhay na buhay, nakita natin kung gaano kayaman ang pambansang kultura ng ating bansa. Mayaman nga, ngunit masasabi din na dahil sa dami ng aspeto at paniniwala, tayo ay nanatiling watak-watak, may magkasalungat na pananaw. Isang bansa na maihahantulad sa isang habing may madaming kulay at hibla, ngunit di kailanman nabubuo. Ngayon ang panahon upang pag-isahin ang mga kulturang nagpapayaman, ngunit maari ding nagiging hadlang sa pagkakaisa ng ating lahi. Ang naging bunga ng pagpaparol ko, malaki. Yun nga, dati, talagang hirap na hirap kami. Nung nagparol ako, unti-unti ako umunlad. Kaya habang buhay ako, magpaparol pa rin ako. Ako po si Arnel Flores, na 49 years old. Nakatira ako sa Barangay Santa Lucia, City of San Fernando. Nagsimula ako, 9 years old ako, tinuruan ako ng pinsang ko. Dahil nakita niya, gusto kong matuto ng gumawang parol. Pagka galing ako sa pagtitinda ng pandesal, pumupunta na ako sa kanya. Kaya nung natuto ako, nagsimula akong gumawa. Sabi ko, parang kahit konti lang guminawa kami, sunubukan namin. Matagal na sa kasaysayan ng aming syudad ang paggawa ng parol. It's a Kapampangan tradisyon ito ng mga Kapampangan. Pero dito lang sa San Fernando, nakilala ang paggawa ng mga higanting parol. Nagsimula itong maging sikat noong dekada 70 hanggang sa kasalukuyan. But bago pa man yun, ay gumagawa na ng mga higanteng parol ang mga taga San Fernando. Ang kauna-unahan na documented na giant lantern maker ayon sa oral history namin ay si Francisco Estanislao, na sinasabi na gumawa ng isang parol na mas malaki sa ordinaryong parol simula noong 1908. Ibang klase ang mga parol ng Pampanga pag pinag-uusapan ang kalidad nito dahil ito ay produkto ng isang mahabang proseso ng pagiging malikhain at patuloy na product development. Ang katotohanan dyan, isang Fernandino ang nakaisip na gumawa ng mga kapis na parol bilang improvement at para magkaroon ng mga export quality lanterns noong 1980s, no? At tinulungan siya ng Design Center of the Philippines. At the same time, ang pamahalaang lungsod, ang mga 10 taon nang nakaraan, nagkaroon din ng isang product development workshop kung saan tinignan naman ang resin bilang isang alternative material pagdating sa paggawa ng parol. Bali, may 3 dekada na akong gumagawang parol. Hanggang sa sabi ng pinsan ko, subukan mo kayang sumali sa malaking parol giant lantern. Malay mo, nanalo ka, doon ka sisikat. Pinakamahirap sa trabaho yung giant lantern. Una, sa layout po yan. Una po, magdodrawing ako ng 3 designs.
natapos po yung pagle-layout, itutupi muna yung mga wire. Pagkatupi niyan, welding na po. Pag yung assembly na. Pag na-assemble na po yung frame, i-cover po namin ng chipboard yan. Yung parang box na plain. Pagka-cover na po nun, lagyan po namin ilaw. Bawat butas po nun, pinakamababa 5 ilaw na iba-ibang kulay. Magpapatugtog po ako ng pamasko. Doon ako kumukuha kung ano yung ipinapalitaw namin sa malaking parol. Ginagawa po yung parol, kulang po sa 4 months, yung tagal. Aabot po kami ng 14 na katao. Kasama na po ako doon. Nung una po, parang ano lang po, nakihalubilo lang po kay papa ko, yung kahit anong pwedeng gawin. So nung una pong panahon, yung pag-layout po, parang ano lang po yung manual sa parang illustration board po, ganun. Ako po, simula po natuto po ako yung nga po, yung nag-engineering ako, para natuto po ako mag-layout sa computer. Kami po kasi ni Papa, gusto namin, kapag po may nagpa-design sa amin, kung halimbawa may binigay po silang design sa amin, gusto po namin na makuha po talaga yon. O kung hindi man po namin makuha, mas maganda pa po doon sa binigay nila. May pagmamalaki po bilang isang Pilipino na isa akong lantern maker. Siguro ilan lang po sa mga Pilipino yung nakakagawa po ng parol. Ako makikita niyo po, parang simple lang po, pero kailangan po dito yung malawak na imahinasyon tapos para magawa po yung mga ganyan na design. Sa kasalukuyan, ang parol ng San Fernando ay naipadala na sa mahigit 27 iba't ibang bansa sa buong mundo. Pinagmamalaki ko na taga San Fernando ako. Lalong-lalo na hindi ka makakita ng ganitong klaseng tradisyon saan man dito sa mundo. Maraming mga bansa at maraming mga syudad ang gumagawa ng parol. Pero hindi sila gumagawa ng parol kagaya ng mga parol sa San Fernando. Lalong-lalo na ang paggawa ng higanting parol. Nagiging simbolo siya ng hindi lang ng pagkamalikhain, kundi ng bayanihan ng isang barangay or community. Kaya bilang isang Fernandino at bilang isang Kapampangan, bilang isang Pilipino, naniniwala ako na maaari nating ipagmalaki ang parol na mula sa San Fernando. Kultura'y buhay na buhay. At kinilala ang aming kapangyarihan. Sa loob ng 3 araw ay kanilang lulusubin ang 8 bayan. Kinakailangan natin ng pagkakasundo sa kilusan sa mga nagbabalak na magpalaganap ng himagsikan sa lahat ng tao. Ang salitang pelikula ay hindi Tagalog. Espanyol ito. Sine, takilya, produksyon, direktor, telon, bida, kontrabida, lahat na halos salitang ginagamit natin at nasasambit ay nanggaling sa Espanyol. Pagpapatunay lamang na napakalalim ng impluensyang Espanyol sa paghubog ng ating kulturang pampelikula. Dagdag mo pa ngayon, malaking panahon din under the Americans, ang mga genres na ginagamit natin. Yung salitang musical, yung action film, horror. Lahat ito ay hango sa American influence. In 1917 talaga, ang unang pagsaad ng tinagurian nating ama ng pelikulang Pilipino, si Jose Nepomuceno. Ito ang taon na sinabi niya nang itinayo niya ang kanyang Malayan movies, yun ang hudyat ng kapanganakan ng pelikulang Tagalog. Interview ko ang only living son ni Jose Nepomuceno at si Luis Nepomuceno. Nasabi niya, ang unang pelikulang nagawa ng tatay niya ay isang newsreel. At ito nga ang pelikula tungkol sa interment ni Doña Estefania. At yan ay isang dokumentaryo tungkol sa burol, no? Ng asawa ni Sergio Osmeña. At mahalaga sa lahat ay sa Cebu unang ginawa ang unang pelikulang Tagalog o Pilipino. Siya ang unang nagpasimuno ng, of course, melodrama.
Melodrama ang Dalagang Bukid. Pero musical din yun. Tanong mo ngayon, sir, paano naging musical yan? Silent film noon. So, ang kanyang artistang si Atang de la Rama, pag nakikita na malapit na yung parte na ikakanta yung nabasag ang banga, ngunit silent nga tatayo na yun, lalapit sa mikropono, at kakantahin niya yung nabasag ang banga. Ganon, kakantahin niya yon. Ay, palakpakan ang mga tao kasi diba, parang naging sound film yung pelikula, samantalang silent naman, no? So may mga pa-effect na ginagawa nung panahon na yon. These are quaint practices of the early cinema natin. Pero nasatisfy yung tao. Sinundan ito ng isang Pilipino na nag-aral sa Amerika at nag-aral sa Hollywood, si Vicente Salumbides. Gumawa siya ng sarili niyang pelikula rin. Ngunit ang cinematographer niya ay si Nepomuceno. Before World War II, umusbong na. Ito na ang Sampaguita 1937. Mga Vera Perez ito. Sinundan ito ni 1938 ng LVN. Umabot tayo ng Golden Age. Ganon kahalaga ang dekadang ito na talagang uhaw na uhaw ang mga Pilipino na manood ng mga pelikula. Pag ang mga producer labas sa 4 na dambuhalang pelikula na ito, ang mga itinatawag na indie filmmakers. At together, they were producing a lot of films, no less than 60 a year. Ngunit bumagsak ito ng 60s. Dahil ang ekonomiya ng Pilipinas ay bumagsak. Humantong tayo sa bomba films. Yung kinagiliwan ng mga tatay nyo at ng mga lolo. Pero wag ka. Nagbigay ito ng kabuhayan sa napakarami. We suddenly became one of the top 5 in the world after India that produced 900, America that produced 700. Philippines was producing around 350 films a year. Hindi tumagal, pumasok si Marcos dahil nag-martial law. Baba na naman tayo ng konti kasi ang daming restrictions ang censorship, kung saan ang unang mga pelikula ni Lino Broca, yung unang Agos, the first wave nga bale, of Broca with Insyang, Mike De Leon with the team, Nunal sa Tubig of Bernal, Lupita Kashiwahara with Minsay Isunggamu-Gamo, and Eddie Romero of Ganito Kami Noon. It was in 1976. Under the Metro Manila Film Festival. 1972, tinayo ang martial law, di ba? By 1976, sabihin na natin, nag-cultural renaissance sa pelikula. Diyan na pumasok ang henerasyon ni Lino Broca. Ito na ang Regal, the big three of the 80s. Regal of Mother Lily, Viva, Vic del Rosario, at Seiko ni Robitan. Kahit man gaano katayog ang pinuntahan nila, lahat ay bumabagsak din. Ito nga ang behavior ng movie industry natin, akyat baba. At by the around 2000, ito na, nagkaroon na ng digital, of which pumasok na ngayon ang Cinemalaya by 2005 at ang Cinema One. At nasa panahon na tayo ngayon ng digital age, kung saan alam natin ang mga grupong Regal at Viva ay pang-December Metro Manila Film Festival na lang sila. Magsasampung taon na ang digital age at ang aking tingin ay 10 taon lamang hanggang 20 years ang on the 20th year bumabagsak na ito, no? Ang malaking tanong sa kalahat ngayon ay nasaan na tayo ngayon? Nasa boom or nasa bust sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino? At huling masasabi ko nga bale ay anong pagkapapahalaga ang binibigay natin? So ang 100 taon din na ito ay isang pagpapahalaga sa pelikula natin bilang kultura. Dahil ito nga ay nagsalamin, whether sa kabutihan o kasamaan, ng ating nakaraan. Ang kultura ay walang pagkakaiba sa tula, walang pagkakaiba sa arkitekto natin. No? Ito ay isang poste kung saan nakasalalay din ang katauhan at identidad ng lahing Pilipino. Yun lang kaya ko isagot. And you'd better believe that. Kultura'y buhay na buhay. Ang event na ito ay ang launching
ng 500 days countdown to the victory of Mactan, which will be celebrated sa 2021. Tulungan ng kapwa at bigyang halaga, huwag hatakin ng pababa. We are part of a bigger network called the Visayan Theater Network. So, itong network ang nilapitan ng National Historical Commission of the Philippines. Ano ba ang pwede niyong gawin para ma-celebrate itong launching na ito? Ang gusto nilang ipakita ang mundo ng ating mga ninuno. Dapat itong tumugon sa pangangailangan ng ating mga kabataan at their deep appreciation of our native culture. So dapat yun ang target natin. So that means it must use some of the elements that attracts the youth. So we've thought of doing something that's multimedia, that is theatrical, that is immersive, that is integrating different forms from traditional arts to the contemporary technology, and it should have the different disciplines. There should be drama, music, poetry, dance, rituals. Tapos gusto namin ito'y maging inclusive. We should invite as many cultural groups from the West Visayas hanggang sa East. We invited a lot of groups to join us. Rocky! Kamusta yung biyahe mo galing sa Tacloban? Ay, grabe, nakakahilo. So we have a set of students who are all traveling on a research. And ang research nila ay Mundo ng ating mga ninuno? they are going to explore the past, and this is going to be revealed in different scenes. So the beginning scene, these 4 students would call on the different sectors. No? And through the whole process of brainstorming, we were able to pick up what are the talagang mga cultural icons of that period. Alon ang kapatid, ang kota'y katuwang Israel anak na. No, we were famous for the boat, the Nilang Balangay. We had a lot of different kinds of boats that really navigated our waters. No? And we came also to discover, through the help of our historians, that a major feature of that whole period was the sea. We will have the pangayaw, yung how they raid. We will have how they live, may hunters, may farmers, may fishermen, how they have local trade. And then biglang darating mga boats from Vietnam, from China. We have little boats. No? So you could, parang dagat yan. Nandito pa ang mga dayo! Naan na sila dato? Andam na ta? Andam na ta? Dire! At nakikipag-trade sila. And then they live, and then merong dukutan. Dinukot ang isang islander at mag-aaway sila sa dagat kasi yung talagang awayan yung sa dagat at the time. No? And then, may namatay. And because of that, yung nanalo, siya ay tatanghaling mandirigma o bagani at siya ay tatatuhin. Okay? Pag natatuno siya, yung mga na-aggrieved, yung mga offenders, no, ay maghingi ng sorry. Makikipag-reconcile sa kabilang isla. So, mga babaylan, papasok, at magkakaroon ng ritual ang dalawang datus. Ang tawag dyan ay sandugo. Pagdating naman ng Guljal as the item, dadalhin ang dato sa babaylan. Then the son says, Ama, wag mo muna kaming uwanan. Okay? Hindi, panahon ko na. Lalabas ngayon mga anitos. Kinukuha na siya. After that whole song, everybody's keening and weeping over the dead body.
Then yung mga babaylan, biglang magkakatrans. Meron silang nakikita sa kanilang mga visions, itong oracles nila. This has been written about by one of the priests at that time. Meron daw nakitang babaylan ng mga visions at ang visions ng monsters na pupunta raw dito sa kapuluan natin at sisirain tayo, wawasakin tayo. At ang pangalan nitong isang prophetess na ito ay Karyapa. At saan siya nakatira? Sa Bohol. Pinatawag ng mga lahat ng village, meron siyang nakikitang ganon. Sabi, hindi pwede itong mangyari. Kailangan tayong maghanda. Tinawag niya ang mga datu. Tawagin sila Lapu-Lapu. Okay? So sila Lapu-Lapu, yung mga datu pumunta, battle gear. Lahat sila nakapal ng battle gear. Kumanta sila ng Mangayaw. Let us now ready ourselves to face the West. It ends very strongly. Kita mo, they're looking at the West and you only hear the bomb, cannons. Pong, pong. Ande! Diba, that's about nationalism. Now, by the use of all of this local culture, local history, we want to bring that across to our kids, to our youth. Itong ating dapat mahalin, ang ating kultura. Hindi isang nasyon na, na abstract. No? You see it in our culture. You see it in our songs, in our stories of our fathers. And if we learn to love it, then we become nationalist or patriotic or good citizens of this world. Isang bansang malaya at progresibo, isang lahi na binubuo ng mga mamamayang may iba't ibang pananaw at paniniwala, ngunit nananatiling magalang, makatao, makadiyos. Isang bayan na may malasakit sa kapaligiran at may pananagutan sa mundong ginagalawan. Kabataang mapanuri, nagmamatsyag, di natatakot na marinig at manindigan. Kung may iisang pangarap na maaaring maihabi mula sa 8 kulturang pinag-aralan natin, sana ang mga nabanggit ko ang magsilbing hibla na bubuo nito. Ang kabuuan ay isang watawat ng lahi, isang bansang nagkaisa, isang kulturang pinakapangarap nating lahat. Kultura'y buhay na buhay sa buho ko nananalaytay. Pilipino'y buhay na buhay sa dugo ko nananalaytay. Susuko, mga sikreto na ating nahukay, kasay-sayang tulay sa ating buhay.